So, syempre, ang number one kasi na laging pinapanawagan ni Trump na magkakaroon ng mass deportation at i-deport niya ang mga criminals. Kung titignan mo, lagi niyang sinasabi yung mga criminals. Kasama na rin yung iba dyan ng mga illegal na may madadamay din talaga dyan ng mga matitino. But what is my point of view about it? In terms of interview ng hunghang uulupong, okay, na pinsan ni Bangag na si Babes Romualdez, na yung hinayupak na yan, may ginawa yan. Hindi lang muna natin i-mention niya yon. Meron nakikipag-connives yan against me. Yang putang inang Babes Romualdez na yung matandang sana kunin na ng lupa. Akala mo hindi ko alam. Hindi lang muna ngayong araw na ito, pero magtutok tayo dito sa Filipino-Americans. Alam nyo, yung mga interview nila, napanood ko sa GMA7, may nag-send sa akin. Yung interview na nananawagan na umuwi na daw, dapat ngayon pa lang, okay, magbalot-balot na ang mga Pilipino sa Amerika, yung mga undocumented. Okay? Intindihin natin, syempre, sa bawat bansa, may mga batas na dapat kang sumunod na dapat you have to follow the rules. You know, pero ang question dito, yung pagsabi ni Romualdez, yung hinayupak na hukluban na yan, hindi dahil kung ano pa man. Diba? Ang pinaka number one ay sumipsip kay Donald Trump sa lolo ko. Okay. Sumipsip ang Bangag administration. Ngayon pa lang sumisipsip sila na kunwari sinusuportahan nila but without thinking yung kapakanan ng mga Filipino o yung mga Pilipino na nasa Amerika na they're ano sa'yo palaga? Yeah. Ay, agent ng bayan. Naka-live ba? Sorry, agent. Sorry, follow nyo si agent ng bayan. Okay? Ngayon, okay, unahan ko na sabi ni Man. Ang pinapakita ng gobyernong ito na sinusuportahan nila ang polisiya o isusulong ni President Trump ay para sila ay sumipsip na parang, ang Philippine government talaga namang inaayunan tayo. Ulul. Okay? Ito yun mga palangga Dahil alam nila na si Trump ay talagang, you know, may ugnayan. I mean, not ugnayan mayroong friendship na dinevelop nung panahon ni Pangulong Duterte at panahon ni Pangulong Trump at very, very vocal naman si President Trump na very likable ang ating Pangulong Duterte dahil sa pagiging feisty, brave niya in a good way. Okay? So yung mga drama ni Romualdez ng Bangag, inuutosan niya sila ni Bangag, nag-uusap niya. Sabi mo, pauwi natin yung mga Filipino-Americans. I'm not sure kung tama yung status, 300, 500, o 1 million, sabi na lang natin. Let's say, 500 million na not Filipino-Americans na TNT na sinasabi nila. Okay. Yung mga ganyang pananalita, mga kababayan, wala talagang pagmamahal, wala talaga sa puso ng mga hinayupak na bangag na yon. Dapat i-encourage nila yung mga Filipino na nandito na sa Amerika na, sa lahat ng ating mga kababayan na undocumented dito sa Amerika, meron tayong itinalaga na hotline or whatsoever na baka pwede namin kayong matulungan sa legal process. Kasi may mga legal process yan. Hindi porket undocumented yung ating mga kababayan dito ay illegal sila totally. Meron silang hinaantay na mga pagpuproseso ng kanilang papel. I can speak in behalf of Filipinos na nasa Amerika dahil naging nung ako ay pumasok dito sa Amerika, ako ay turista din at estudyante. Kaya alam ko, wala kang alam, Babes Romualdez. Wala kang alam na hinayupa ka, wala kang puso sa mga Pilipino. At ito lang,
gusto ko sabihin na sa mga palangga ko, ang unang tutugisin, kriminal. Okay? Ang unang tutugisin ng Trump administration, kriminal, mga drogista, katulad ni Bangag Jr. Kaya nga, di ba, ang ating agenda dyan, mga kababayan, ay isend natin, atakin natin lahat ng Filipino na sa Amerika, lahat, buong Pilipinas o buong mundo na nakakarinig nito, i-email yun na si President Trump. Available naman yan sa Google. You know, ako di ko pa na-email kasi I have to salansan all the stories and ever naging busy ako in the past few days. But ganun pa man. Wala pa kaya alam si Bangag. Yung mga way nila, sip-sipan na lang. Sabi ni Facebook user, ano po yung DACA? Okay? Don't worry about that, mga palangga. Kasi nasa process naman kayo. Hindi naman heartless to si Trump. Ang lagi niyang sinasabi, kriminal. At wala namang budget eh. 'Di ba? Bagsak na rin ang ekonomiya namin dito sa Amerika. Ang daming walang trabaho din ng mga Amerikano. Hindi magagastos ng bilyon-bilyon ang US government para unahin ang mga matitinong not only Filipino, matitinong mga iba't ibang mga immigrants dito, or illegal immigrants. Let's talk about illegal immigrants or they're just waiting for their immigration paper. Hindi kayo uunahin. Kasi tignan nyo di ba naging 4 years? Ito na lang mga palangga Bakit kayo matatakot kung wala kayong criminal record? Naging 4 years po si President Trump na naging presidente. Sinusog ba niya kayo? Diba? Hindi kayo sinusog 4 years. Ano ang inuna ni Trump? Pagpapatayo ng border para hindi na madagdagan yung mga kriminal. Diba? Pagpapatayo ng border, pagpipigil dito sa mga pumapasok dyan sa Mexican border. So yun. Pero yung ginagawa nitong hayop na Bangag ni Romualdez, very tama si Palangga. Sabi ni Nelson Valdez, Romualdez Marcos bloodline, anti-Filipino. Anti-Filipino talaga yan. Porket sila, nakakamal nila yung pera ng bayan, umuwi na kayo, ganyan-ganyan. Huwag po kayo matakot sa putang inang gobyerno ni Bangag. Nagsabi, unless na sinabi ng mga Trump team na kayong mga undocumented na kahit matino, may kayo, ganyan, sususugin namin kayo. Wala namang sinasabing ganun eh. Ang sinasabi niya, kriminal. And also, I don't know kung sino yung eksperto daw ito sa, napanood niyo ba yun? Hans dyan nag-create ng panic. Huwag kayong mag-panic kasi ang daming may mga tumawag sa akin kahapon ng mga kakilala ko. Sabi ko, no, Palangga, huwag ka mag-panic. Sabi niya kasi, nasa process yung papers ko, Palangga. Huwag kang mag-panic. Yung tarantadong Bangag na yan kako. So may sip-sip lang yan. Huwag kayong makikinig yan sa balitang mainstream na yan na hindi nga nila alam. Imagine mo yung isa kanilang in-interview na expert daw. Okay? Ang sabi pati daw mga green card at mga citizen pwedeng pauwiin. Anong kabobohan yan? I just forgot kung ano pangalan yan. Maghanda na raw. Anong kabobohan yan? Tapos nagkwentuhan nga kami dito sa bahay. Sabi ko nga kanina, ang bobo talaga nitong GMA7 yung expert or sino pang mga kadyutahan. So maghanda na raw pati mga citizen, yung mga naging US citizen na mga Filipino dapat maganda ng umuwi. Ganun ba talaga kabobo yung mga kinukuha niyong eksperto? So dahil yung apo namin, dahil ito lang siyang natural born citizen, so iwan siya dito dahil siya yung natural born citizen, kami lahat uuwi. Diba? Anong kabangagan yan, mga kababayan? Anong kabangagan yan? Right? Tarantado talaga. Very anti-Filipino. Imbis na tulungan kayo, kaya sinasabi ko sa inyo lahat, kayo nakikinig. Kahit saan kayo, itong Marcos Bangag Romualdez, lahat itong mga ito, anti-Filipino. Okay, sabi ko nga, susunod tayo sa batas. Pero, ako, sabi ko, I am speaking dahil nakita ko kung paano magproseso. At nag-work ako short time sa law firm ng immigration. Okay? Mali. Law firm ng immigration. Mali. Law firm na kung saan nag-aayos ng mga immigration status. Okay? So, alam natin yung mga, yung mga in and out. So, kaya gustong bilhin ni Elon Musk ang CNN, sabi ni Balitang Hitad. O nga. Kasi, mga palangga, ang pagkakalam ko kasi dati, hindi ko nabasa yung batas,
yung mga, particularly mga Mexicans, let's say for example, tumawid sila sa border. Tumawid sila sa border, nagstay sila dito, kahit ilang taon sila magstay dito, then later on, after 3 years, 4 years, makapangasawa sila. Kasi once na tumawid ka sa border, na hindi ka dumaan sa proper, kumbaga sa kalog ka lang ba dumaan, border. Hindi ka dumaan sa proper immigration na process na nistampan yung passport mo and everything. Tumawid ka as in wala kang dokumento. Okay? So, hindi ko nabasa yung buong batas, pero ito yung pagkatanda ko during that time, na once, kunyari, wala na silang way out to process their papers eh. Ang pinaka-last resort ng mga yan, mag-asawa. Okay? Mag-asawa ng American citizen. So, usually yung ginagawa, nag-asawa ka na, kahit na magkaanak na sila, yung US citizen at let's say Latino, kahit na magkaanak na yung mga yan, kahit ilang years na yan, syempre mag-a-apply sila ng proseso. Isa-sponsor sila ng US citizen, spouse, diba? Pa-process ng dokumento, I think Form I-30 yata, Form 130, I forgot, long time ago na yun. Okay? 130 ba? So anyway, magpa-process sila, then later on, di ba, interviewin, ganyan. Bago sila actually bibigyan ng green card, yun ang pagkaalala ko, kailangan nilang umuwi sa Mexico or sa ibang ano pa mang Latin countries, okay? Then doon nila aantayin yung kanilang papel, ang kanilang interview. Okay? Ganon. Minsan, naantay nila doon. Years, 5 years, 6 years, 7 years. Tapos naiiwan yung family nila dito. Pero iba sa Filipino o iba sa, hindi lang Filipino, yung ibang lahi na pumunta dito na sumakay ng eroplano. Kasi di ba tayo, pag pumupunta tayo, unless na pumunta ka ng Mexico, tapos tumawid ka ng border, ibang story yan. Pero kasi dito, yung mga Filipino, I will talk about Filipino, wag na yung ibang lahi. Pag dumaan ka sa immigration, legal process yung pagpasok mo dito. So kung out of status ka man dito, pagdating mo sa Amerika, laging may remedy. Lagi pong may remedy. Kasi like ako, pumasok ako dito legal. Turista ako di ba? After nursing, talagang ang lola mo lumipad kasi, sinitignan ko kung may future ako dito, So from that, okay. That was July nung dumating ako. Then December, dapat bumalik na ako kasi 6 months na binigay sa akin. July, August, September, October, June pala, June. July, August, September, October, November, December. So July 8 ako dumating. Kaya ang lucky number ko is 8 and 7 So July 8 ako dumating, August, September, October, November, December. Dapat December 7, lilisanin ko na ang Amerika. Kasi yun lang yung binigay sa akin Pero October, I will tell you my story para maintindihan ng iba a little bit, okay? Kasi nangyari sa akin yan, yung tinatakot-takot ako ng mga buwaka ng ina dito na mga inggitero at inggitera. Alam mo, mga kababayan, itong mga palangga natin na basta-basta lang nagko-comment, kayong mga Pilipino dyan, umuwi na kayo dito, ganyan-ganyan, masyado lang kayong inggit. Diba? Na hindi kayo makakuha ng visa application pala. Hindi, masyado kayong inggit sa ating mga kababayan na nakakapasa sila kapag nag-apply sila ng kahit tourist visa or whatever visa. Huwag kayong ganon. Let our kababayan kung ano yung battle na gusto niya. Kung gusto ba niya na mapagka-TNT, problema niya na yan. Hindi mo siya pwedeng utusan. Kahit saan, sa Japan, sa Europa, hindi mo pwedeng lahat kayo umuwi kayo katulad ng ginagawa ni Romualdez. Baka tayo nananawagan tayo, hoy bangag, tumigil ka na sa kakasinghot mo, sinusunod ba tayo? Bangag, adik ka, huwag ka na magnakaw, sinusunod ba tayo? Tapos kayo susunod dito sa mga ulol na ito? Akala mo ang gagaling? Bakit yung mga illegal Chinese citizens sa Pilipinas? If they're really concerned about the law, okay? Na sinasabi ni Bangag Babes Romualdez. Bakit nakakakuha pa ng birth certificate ang mga Chinese, ang mga Indians at kung ano-ano pang lahi sa Pilipinas? Kung itong bangag na ito ay sumusunod sa batas kasi sumisip-sip lang kay Trump. Sumisip-sip na kunyari sinusuportahan nila ang polisiya ni Trump. Pero mga yawa kayo, ulit-ulitin ko, makakarating kay Trump
ang pagiging adik ni Bangag. Huwag kayong sumipsip dahil kaming mga Pilipino, kahit saan man naroroon, i-email namin ang authenticated, lalo na ako, nasa akin yung dokumento, authenticated na pagsinghot ni Bangag Jr. Imbes na tulungan nyo ang mga Pilipino dito sa Amerika o sa iba pang, let's talk about America, na maraming displaced din na mga Pilipino dito na hindi ninyo tinutulungan. Bakit? I'll tell you another story, nakwento ko na to. Meron tayong kababayan dito na tinulungan ko, na interview ko yun eh. Di ba? Lumapit yun sa akin dahil battered wife. Kinakabog, inaano siya, binubugbog ng kanyang asawang Amerikano. Green card siya, meron siyang anak. Okay? Nandito na siya ngayon. Ang ganda ng story nito. Nakilala niya yung jowa niya. Kung tama pagkaalala ko, sa Pilipinas. So, dinala siya dito. So, fast forward, dinala siya dito, kasama yung anak niya. Pagdating dito, ginujugjug, binubugbog siya kung ano-anong, nakulong pa nga siya eh. Dahil pinagbintangan siya ng asawa. Basta masalimuot, na-interview ko si Palangga. Alam mo, dahil na-displace siya, wala siyang pera, nung time na yon, dahil talagang wala siyang kamag-anak. So, buti lang, nakita niya si Palangga Maharlika. Inilapit ko yon dito sa konsulado, Philippine Consulate sa LA. Mga kababayan, ang sabi sa akin ng dating mga kakilala natin doon sa Philippine Consulate, may budget pala yung mga may budgetan kahit nasa Amerika, yung mga displaced nating mga kababayan dito sa Amerika pag kailangan ng tulong. Pero bakit hindi nabibigay yung budget na yan? Alamin nyo nga yan, may lawyer ba dito? Kasi sinabi yan sa akin eh. Bakit hindi na ibibigay yung certain budget na yan sa mga Filipino na nandito sa Amerika? Kasi binubulsa ng mga walang iya. Sinabi yan sa akin ng mga kaibigan natin dyan sa Philippine Consulate na mayroon. Kasi nakakuha si Palangga, yung friend ko, ng $2,000 US. Check yan. Binigay sa kanya. Kasi display siya. Sabi ko, kailangan ng tulong natin. Itong babaeng ito, kailangan ng tulong. Ganito, ganyan, ganun. So sinabi niya sa akin na, oo, buti na lang, mayroong certain budget para sa atin. Pero pag lumalapit kayo sa mga konsulado, tinutulungan ba kayo? Kapag na battered wife kayo or something, o kung ano man yung mga issue ninyo. Wala. Kasi yung mga tiwali dito sa Philippine Consulate, hindi man lahat, mostly, okay? Ay binubulsa nila yung budget na yan na supposedly sa inyo yan o sa inyo na mga Filipinos na nandito sa Amerika na nakakaranas yung hindi pa US citizen ha or hindi pa green card. Okay? Kasi pag green card ka na, ano ka na ng gobyernong Amerika. Pero yung mga lektorista o TNT o wala ng status and everything, basta Filipino citizen ka, okay, ay pwede kang tulungan. Ulitin natin, kapag green card ka, pwede kang lumapit sa gobyerno ng Amerika. Pero pag hindi ka pa green card, like estudyante ka, may tutulong sa'yo dapat dyan sa Philippine Consulate. Pero sa ngayon, aywan ko sa inyo, yung mga displaced dyan, natulungan ba kayo? Wala. But again, mga kababayan, ang bottom line ng pinag-uusapan natin, sinisindak kayo ng bangag na administration kasi what? Sumisip-sip kay Trump. Okay? Anti-Filipino. Walang pakialam sa inyo na magutom yung mga anak ninyo, walang pang tuition fee and everything. Buti sana kung pag-uwi nyo doon ay mayroong trabaho. Sabi nga ni Attorney Vic kanina sa Dumaguete, di ba? Ang isa sa mga gagawin ng mga panukala o mga pangarap niya sa inyo na pwede niyang gawin ay protektahan yung mga Filipino, not only OFW, kasi ang mga Pilipino saan man magpunta, mapa-Japan, Hong Kong, kung saan bang panig ng mundo, umaasenso kasi merong oportunidad. Umaasenso, nakakabili ng bahay, nagiging bonggang-bongga kasi may opportunity. Alright? Sa Pilipinas, pauwiin nyo, walang opportunity ang mga Pilipino o illegal o whatever, TNT, bilog, kung ano man ang tawag nyo dyan sa mga Pilipino abroad. Okay? Pauwiin ninyo, walang opportunity. Why? Kasi ninanakaw ng gobyerno ni Bangag Jr. Well, we're talking about the administration now. Ninanakaw ng mga hayop na yan. Kaya dapat nga
ay talagang, sabi nga ni Attorney Vic, napanood ko siya, ha? Na yung plunder, kasi ang plunder sa batas ngayon ng Pilipinas, 50 million up considered as plunder. Diba? At sabi ni Attorney Vic, yan ang isusulong niya na ang plunder bababaan sa like 5 million ba, Pam? 5 million na ninakaw, 5 million pesos na ninakaw mo, that will be considered as plunder, then pwede ka nang gurgurin. So, connect-connect itong pinag-uusapan natin, mga kababayan. Uuwi ang mga TNT. Let's talk about TNT dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika. O ano, bibigyan ba ng trabaho? Hindi. Walang makukuha trabaho. So, maaaring makrung-krung yung mga kababayan natin, maging addictus kasi depressed ka eh. Wala kang papakain sa pamilya mo o mabuang ka. So, burden pa rin yan. O, hindi, not burden eh. Problema pa rin natin ng Pilipinas. Pero ang punot dulo ay yung korupsyon. Kaya walang opportunity sa inyo dahil ninanakaw ng mga putang ina mga politiko katulad ni Abante, ni Kimbo na nagso-show off ng kanilang mga bongga-bongga, ni Saldico, ni Tambaloslos, ni Bangag, ni Lisa Tanas, lahat silang mga hinayupak sila, bilyon-bilyon. Kaya supportahan nyo yan si Rodriguez. Bakit? At yung mga senador na sumusulong sa death penalty. Kasi once na maisabatas yan, na 5 million considered as what do you call it? Plunder. Diba? Plunder case. At meron tayong gurgur. Gaganda ang Pilipinas. Kasi masipag nga tayo eh. Magagaling, matatalino. So, uusbong dahil nga, totoo naman na mayaman ng Pilipinas. Napupunta lang sa mga kawatan na politiko. Tapos ngayon, yung mga biktima ng mga Filipino dyan na nagbabakasakali dito sa Amerika, okay, na sinasabing they're waiting for their green card or whatever status nila, papersahin na umuwi kaagad. Ni si Trump na hindi pa nagsasabi na, oh, kayo mga Pilipino, umuwi lang kayo mga Pilipino pag sinabi na ni Trump na targeted na yan, talagang isi-special niya yung special mention niya mga Pilipino. Pero kung galing lang kay Babes Romualdez na sangkot sa pagpaplano against me, mga kababayan, huwag kayong sumunod sa mga bangag na yan. Huwag kayong matakot, gawin nyo yung mga proseso na mga inaantay nyo ngayon pa lang dito sa Amerika. Okay? Okay, sabi ni Toto Marino, Marlica, unahan nyo na. Unahan talaga natin yan, huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Meron ba dito na mga palangga? Yung mga kamag-anak ninyo? For sure, may mga nanonood sa akin, huwag kayong matakot. Basta masipag lang kayo dito at ginagawa nyo yung paraan. Hindi kayo unahin. Walang budget ang Amerika para susugin kayong lahat. Walang budget. At saka hindi lang Pilipino. Ang dami, ilang millions. Google nga natin. How many millions? Yeah, natin. Google lang natin kung ilang million ba ang illegal dito sa US. Okay? Okay, tingnan natin mga palangga. Okay, yes, okay. How many millions? Okay. Okay, tingnan natin. Illegal in the US. In the US. Tingnan natin kung anong sagot. Ay, nako. As of recent estimates daw, 11 to 12 million undocumented immigrants living in the United States. That's 12 million! At ilang porsyento lang tayo dyan, kakaperanggot. Sabi ni Viper, 11 million. Sabi ni Facebook user, TNT, well, mga TNT kriminal. Kung di kayo kriminal, huwag kayo matakot dyan. So, may puso yan si Trump. Pro-life yan eh. Diba? Very conservative. Hindi siya, lagi naman niya sinasabi. Yung mga Asians na magaling, pinupuri naman niya. Alam mo, galit lang talaga siya sa kriminal. Yung mga dito, yung mga naggagang pa, tumawid na nga sa border, yung mga putang inang yan, nag-aakyat bahay gang dito. Bira lang sa Pilipino ang gumagawa ng ganyan. Ang gumagawa lang ng nagdanakaw o talagang adikto, si Bangag. Diyan mismo sa Malacanang, mga Bangag. Di ba? Kaya huwag kayo matakot. Sabi dito, yeah, 11 to 12 million. Basta gawin nyo lang yung mga, yung pathways, kung paano nyo ayusin inyong mga papers. Sabi ni Madam Nidina, ay nako, TNT din ako noon. Noong panahon ba ni Trump, sinusog kayo? 4 years ago na. Hindi naman nagbago yung stand niya, yung policy niya about illegal immigrants.
So, dapat pala noon, nasusog na kayo. Marlica, sana matanggal na ang EDCA, sabi ni Pedro Roque. Exactly, mga palangga. So, let's talk about this, yung mga plunderer sa Pilipinas. So, you know that already, ha? May tatanong pa kayo tungkol sa immigration. I'll try my best kung masasagot ko based on my experience lang, palangga. Sabi ni Hans, may sister ako sa LA, akyat bahay. Ano? Sabi, may sister ako sa LA. Naakyat bahay. Akala ko akyat. Sabi ni Hans, may sister ako sa LA, naakyat bahay 2 months ago lang. Grabe. At ang mga nang bibiktima, it's sad to say, mga illegal immigrants, not Filipino. I'm not gonna say kung anong lahi na lang. Hindi Pilipino ang nag-aakyat bahay dito. Mahal tayo. Alam mo yun, mahal tayo ng gobyerno dito, believe me. Kasi based on statistics, magagaling talaga. Totoo magagaling ang Pilipino. Masisipag talaga yan. Huwag ka matakot dyan. Now what? Sabi ni Prophet Saju, Trump chosen by God to restore, ilapit uli ang Amerikano sa Diyos. Oh, I hope nga. Kasi parang mga walang Diyos yung iba dito eh. Okay, hindi. Pati dito sa UAE, ang tataray, sabi ni Jessica Said. Yung mga immigration, what do you call it? Sa Philippine Consulate Palangga, yung pinag-uusapan natin dito. Dito sa Norway, pag may on-process kang papers, hindi illegal. Yes. Ngayon, pag-usapan natin itong plunder na sinusulong ni Attorney Vic, mga kababayan. So, this is really good. At natuwa ako nung kasi hindi namin ito napag-usapan ni Attorney Vic nung in-interview ko siya, hindi ko natanong. But at least isabi yun na dyan sa Dumaguete na isusulong nga niya itong paggugurgur sa mga plunderer katulad ni Marcos Jr., katulad ni Tambaluslos, lahat yung mga hayop na yan.